Mula sa pag-atake, paghuli, hanggang sa pag-amin nitong mga suspect, tinutukan ng XXX ang kaso nitong sindikato ng mga mandurukot na kasabwat ng mga pulis na buhay biktima ng mga pampaserong bus sa EDSA noong mga buwan ng Abril at Mayo. Hindi po namin nilubayan ang kwentong ito. Dahil ngayong gabi, natunto na po ng XXX ang bagsakan ng mga nakaw na cellphone at gadgets na sinusuplayan nitong mga sindikato. Ang aming maaksyong operasyon, eto na po. Buwan ng Abril at Mayo, nang tiniktikan ng XXX ang isang grupo ng mga mandurukot at pulis na target biktimahin ang mga pasaherong sumasakay ng bus biyaheng EDSA. Reklamong pinarating ng XXX sa tanggapan ng intelligence group ng Philippine National Police sa Camp Crame. Umaksyon naman ang mga operatiba sa pamamagitan ng pagkakasa ng isang operasyon na nangyari noong 25 ng Mayo. Mega 5! Napatay noon ang isang pulis na sangkot at nadakip naman ang katandem niyang si PO2 Rogelio Corpus na napagalaman naming jailer pala sa Station 4 ng Manila Police District. Kasunod nito, dalawang miyembro naman ng grupo ang voluntaryong sumuko matapos na may palabas sa XXX ang surveillance at police operation sa kanilang grupo. Pagkadakip ng tatlong suspect, sunod na naging target ng operatiba ang bagsakan ng mga nakaw na cellphone units at gadgets na nakukulimbat ng grupo mula sa kanilang mga biktima. According to PO2 Corpus, lahat ng mga items na kanilang nakukuha dyan sa kanilang illegal na ginagawa ay binabagsak nila sa mga pangalan na binanggit, si Beng at saka yung Chato. No? Then ito yung information na ito ay na-corroborate din nung may nag-surrender na yung dalawang magkakapatid. Ang tinukoy na bagsakan na pag-aari ng nagangalang Beng at Chato matatagpuan raw sa isang mall sa kahabaan ng Recto Avenue sa Maynila. Noong nilubugan ng isang undercover agent ng XXX ang tinurong mall sa pag-akyat sa ikatlong palapag ng gusaling yon. Agad na nilapitan ng aming undercover ang isang stall upang magpanggap na buyer. Sa nasabing stall, mapapansin ang samot-sari mga second-hand cellphone units na nakadisplay, magkakatabi at wala sa mga kahon. Sa pag-ikot pa sa ikatlong palapag, ilang magkakatabing stalls din ang nadaanan ng asset na nagbebenta ng mga segunda-manong cellphone units at iba pang gadgets na bawang walang kahon. Karaniwan rin makikita ang mga signages sa mga stall na nakasulat ang mga salitang buy and sell second-hand, trading at swapping. Ang ibang stalls pa nga, mapapansing mga high-end na touchscreen cellphone units ang nakadisplay para ibenta. Nagawa mang matunto ng agent ang stall na tinurong pwesto ng pinangalanang bagsakan na sina Beng at Chato ay bigo naman kaming maispatan doon ang mga subject. Gayunman, ang surveillance video na aming naidokumento naging dahilan para mag-apply ng search warrant ang PNP-IG subject ang mga stalls na nagbebenta ng mga second hand. So based on that, yung ating mga operatiba, nagpanggap silang buyer din ng second-hand cellphone. And indeed, nagkaroon ng successful test buy tayo, no? Then yun ang naging basis natin para mag-apply tayo ng search warrant. Noong 5 ng Hunyo, isang search warrant na ang inilabas ni Presiding Judge Daniel Villanueva ng Branch 49 ng Manila RTC na naging basihan ng mga otoridad para magkasa ng isang operasyon. Target ang mga may-ari o nangungupahan ng pwesto sa ikatlong palapag ng mall. Kinahapunan, nagtungo na kami sa Recto Avenue sa Maynila at pagpasok sa loob ng mall, agad na kumalat ang mga tauhan ng PNP-IG sa iba't ibang stalls.
katuwang ang ilang miyembro ng Manila Police District upang ihain ang search warrant. Noy natsyempohan namin sa kanyang pwesto ang tinuturong bagsakan ng mga nakaw na cellphone units na si Beng na napagalaman naming Eileen Casabon ang tunay na pangalan. Noy isa-isa nang kinumpiska ang mga cellphone units, mga tablet, laptop, maging mga digital camera na nakasaad sa search warrant. Na-find out din natin, nakapag-verify tayo na they are not authorized na magbenta ng second hand. Mula sa Recto Avenue, dinala sa Camp Crame ang kahon-kahon at sako-sako mga nasamsam na items kasama ang inimbitahang mga nangungupahan ng stalls sa nasabing mall para sa isasagawang investigasyon. Samantala, nagpaunlak naman sa isang panayam ang tinderang si Eileen Casabong o kilalang si Beng na tinuro ng grupo ng mga mandurukot na pinagsusuplayan nila ng mga nadudukot na mga cellphone. Noy hindi niya itinanggi, nakakilala nga niya ang dalawang pulis na sangkot sa grupo ng mga mandurukot na sina PO1 Leo Antiporda at PO2 Rogelio Corpus. Una raw niyang nakilala ang pulis na si PO1 Antiporda. Si Leo Antiporda, dumaan yan. Nagpakilala siya. Pero hindi siya napakilala siya. Pulis siya. Bali, nagpagawa lang ata yun ng cellphone nun. Ginawa niya hanggang nabigyan ka anak na, kinuha niya akong kumari. Sa pagiging magkaibigan at magkumpare nila, si PO1 Antiporda, pinakilala naman sa kanya nito ang nadakip na si PO2 Corpus. Nakita ko lang siya na nagkasama si Leo Antiporda. Dumaan lang dyan sa isitan. One time, nag-offer din niya ng unit na kung bumili. Hindi ko kasi, nung umakyat, naka-uniform niya. Inofera na kung gusto ko daw. Sabi, gusto kong bumibili ng mga unit. Sabi ko, pulis yun eh. Pulis di ba? Tiwala ka magbibenta. Pulis magbibenta ng ano. Kung kaya naman sa presyo, bakit hindi? Hindi kami nagkasundo. Kaya, ayun, malis sa akin. Pero, nang diretsahan na namin siyang tanungin ukol sa aligasyong siya ang binabagsakan ng mga dinukot at tinakaw na cellphone units ng mga nasa koting pulis at mandurukot, sa tagal naman din siguro na dumadaan sila dyan. Pero iba yung bagsakan. Sasabing bagsakan, di sana nakita mo. Gusto ko rin sana, hangad ako. Kasi hindi wala kang tutubuin din eh. Taas ang presyo eh. tumanggi man, base sa naging pagsasiyasat ng otoridad, kasama pa rin itong si Beng sa kakasuhan ng paglabag sa anti-fencing law. Yung mga 18 yung in-inquest natin, yung in-invite natin. Then, nung napatunayan natin na wala naman sila talagang papeles, in-inquest natin sila doon sa crime na yun. And more or less, more than 1,000 yung ating na inventory na mga second hand na walang mga papeles. Section 6 ng anti-fencing law. Actually, nakaspecify kasi doon sa Section 6 ng anti-fencing law na dapat kung ikaw ang seller, mag-secure ka ng clearance or permit sa local PNP or a station na kung saan doon ka mag-establish ng business mo. Yung pinaka-local police doon or station commander must issue a clearance na authorized ka na magbenta ng mga second hand. Yan nung nakasaad doon sa Section 6. So pag nag-violate ka ng section na yun, wala kang permit, wala kang clearance, pwede ka nang i-charge ng anti-fencing law. Ito po yung nakumpiska nating cellphone, more or less 74 units assorted cellphones po. Na ito po yung mga cellphone na nakuha natin kay Bing. Ito po yung more or less 18 units na may SIM na nakuha natin. Pinagtatawagan na po namin itong may mga nakapunbok na kontak. Isa nga po sa nakuha natin na si Mr. Ansino na darating po siya mamaya dito para tingnan po niya ang kanyang unit na cellphone.
po yung ano sa akin. May palatandaan ka ba na sa'yo yan? Wala po siyang takip. Yung lagayan po ng memory card, wala. Ito po siya, hindi siya totally functioning. Katatapos lang ng klase ko nun, nag-LRT na lang ako para mabilis yung mean of transportation. Yung lalaki nasa harapan ko, may bigla ring humatak sa kanya. So parang ang dating, parang may away. Hanggang sa pagdating ko ng Central Station, tinapa ko yung bulsa ko, nakita ko nga na wala na din yung cellphone ko. Ayun, bilang estudyante, maraming gastusin, maraming binabayaran. Dahil nabili ko lang siya sa murang halaga, malaking tulong yun eh. Magagamit mo yun sa pag-aaral, magagamit mo yun sa komunikasyon nga sa magulang. Pumapabor man ang marami sa atin sa mga produktong mura, naway mas maging mapanuri tayong mga mamimili sa pagtangkilik ng mga bagsak presyong gamit. Dahil sa likod ng mga kwento nito mga bagsak presyong gamit, may mga nangyaring persahang panghablot at pagbingwit mula sa mga kaawa-awang nananakawan. Mura nga, nagaw naman sa isang pobreng biktima. Kung meron po kayong alam ng mga kaso ng katiwalian, mga modus operandi o namang kabalbalan na nais yung pa-expose at pa-imbestigahan o mga taong gumagamit sa aming programa sa kanilang kabalastugan, maaari po kayo tumawag sa 414-2539. Bukas sa aming tanggapan Lunes hanggang Biyernes, alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari din kayong mag-email sa amin sa xxx@abs-cbn.com. Titiyak po namin ang pagiging confidential ng inyong katauhan. Ako si Julius Baba. Dito bawat pagsisiwalat, may aksyong katapat. Ako po, si Pinky Webb. Ako po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na linggo ng mga eksklusibo at eksplosibong expose.